Ito ang mga nakakakilabot na kwento ni Annalise Michelle. Sabi ng mga exorcist, sinapian daw ito ng mga demonyo. Itong video na to ay may mga totoong pangyayari at ang mga footage na ipapakita ko sa inyo ay totoo. Sobrang lungkot talaga ang nangyari kay Annalise kasi sa edad na 23 anyos, nawala na siya ng buhay. Di mo aakalain na sa makadiyos niyang pagkatao ay sinapian ito ng mga demonyo. Anim na demonyo ang sumapi sa kanya. Bata pa lang si Annalise ay sobrang bait niya talaga na babae. Matulungin ito sa kanyang pamilya at napaka-religyoso nito pagdating sa Diyos. 2 beses itong pumupunta sa misa kasi ang pamilya ni Annalise ay sobrang strict pagdating sa Diyos. Kaya't palaging nagsisimba si Annalise at sobrang bait at talino din ito. Palaging matataas ang score niya sa school. Pero nung pagtungtong niya ng 16 na taon ay doon na nagsimula ang kanyang mga paghihirap. Siya ay nakaranas ng malalang seizure. At sabi ng mga doktor, siya daw ay na-diagnose ng psychosis na nagdudulot ito ng malubhang sakit. Nagkaroon ito ng sakit na temporal lobe epilepsy. Kaya't pinainom ito ng mga gamot si Annalise para sa kanyang mga sakit. Ngunit mas lalo itong lumalala ang kanyang sakit. Nagkaroon siya ng hallucination at nakakarinig daw siya ng mga boses ng mga demonyo. Nakakarinig daw si Annalise ng mga katok sa pintuan. At hindi lang si Annalise ang nakakarinig nito, pati na rin ang kanyang kapatid. Nilapitan ito nila at nagulat sila sa mga nangyari. Kasi wala namang tao pagbukas nila. Pero meron ding naririnig si Annalise na hindi naririnig ng kanyang mga pamilya. At yun ay mga bulong ng mga demonyo sa kanya. Ikininsulta ulit si Annalise sa doktor at sabi ng doktor na na-diagnose na si Annalise sa sakit na schizophrenia. Dahilan daw sa mga hallucination at mga naririnig niya. Mas dumami ang mga medisina na iniinom ni Annalise ngayon. Pero di pa rin ito tumatalab. Mas lalo itong lumala ang kanyang sakit at nagbago na ang kanyang ugali. Na para bang hindi na si Annalise ang kanilang nakikita. Naging sensitibo na din si Annalise at nagwawala ito sa tuwing nakakita siya ng mga cross. Ilang taon ang lumipas, hindi pa rin gumagaling si Annalise. Mas lalo itong lumala. At isang araw nakita ng ina si Annalise na nakatitig lang sa larawan ni Mama Mary. At nilapitan niya ito. Subalit paglapit niya, nakita ng ina ang mga mata ni Annalise na sobrang itim na para bang sinapian ito ng mga demonyo. Kahit napag-isipan nila na ibigay si Annalise sa mga exorcist. Subalit hindi pumayag ang mga pare na i-perform ang exorcist sa bata. Pinayuhan ito na ipagpatuloy inumin ang kanyang gamot hanggang sa gumaling ito. Taong 1975, 5 years na ang nakalipas. Hindi pa rin gumagaling si Annalise. Lumubha ang kanyang sakit at minsan kumakain daw ito ng sarili niyang dumi. Nakita ni Father Ernest Alt ang kalagayan ni Annalise at sabi niya hindi daw ito nagkaroon ng sakit. Ito daw ay kagagawan ng demonyo. Humingi ng permission si Father Ernest Alt sa bishop na i-perform ang exorcist. At pumayag naman ito, pero gagawin nila ito ng patago at walang nakakaalam. Ipaparinig ko sa inyo ang actual na boses ni Annalise nung siya ini-exorcist ng mga pare. Medyo disturbing ang maririnig nyo. Mga pagsigaw at boses ng demonyo ang inyong maririnig. Ich hab recht dazu, dass ich in dem Wald drin bin. Ich trag dir die Rotznase noch so lang, bis es lebt wird. Ist so blöde Weib. Für uns geht's kein Zurück. Nee! In alle Ewigkeit! Sag mir den Namen. Ich, der Judas und der Nero, der Kain und der Hitler. Fängst du mir? Das ist richtig. Oh, den haben wir gelogen. Den habt ihr dazu gehört. Sohn des Heiligen Geistes. Die holländischen Bischöfe sind Ketzer. Heretiker. Sag den Papst untreulich. Und kommen alle wieder. Alles sagen, was du mir zu sagen hast. Im Namen des Vaters und des Ich Sohnes sag und heute des alles Heiligen klar. Geistes. Das wissen wir alle.
Du hast noch nicht alles gesagt. Du musst jetzt alles sagen. Und zwar, dass die Dinge, die Hindi kumakain si Annalise at hindi daw siya umiinom dahilan daw sa hindi pagpayag ng mga demonyo sa kanya. July 1, 1976, ang huling exorcism na isinagawa sa kanya. Sage die Wahrheit. Ja, Vater der Lüge, sage die Wahrheit. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Nagkaroon ito ng total of 67 exorcism at 2 beses sa isang araw. ja, ja. Sind aber glücklich. Glaub das. At minsan umaabot ito ng 4 na oras Alter. bawat session. Pagkalipas ng umaga, nawalan na ng buhay si Annalise. Ilang araw din siyang nagdurusa dahilan sa hindi pagkain at pag-inom ng tubig. Nakita na lang ng pamilya niya sa loob ng kwarto na hindi na ito gumagalaw. At ang mas nakakarumal pa nito, sabi ng mga doktor, dahil daw ito sa hindi pagkain at pag-inom ng tubig. Nakita din ng ibang doktor na meron itong mga baling buto at sugat sa kamay. Normal lang daw ang kanyang utak at wala itong problema. Kahit nakakapagtaka talaga ang nangyari kay Annalise. Naging tahimik itong case na to for almost 2 years. Pagkatapos ng ilang taon, 1978, hinatulan ng kaso ang mga pare na na-involved sa case ni Annalise. At hindi naniwala ang korte sa ibinigay na tape kung saan sinapian ng demonyo si Annalise. At sabi ng korte, si Annalise daw ay dapat magpatuloy sa kanyang paggagamot. Baka sana buhay pa siya hanggang ngayon. Sumikat din ang kanyang kwento. Kinuha ang storya niya sa pelikulang Emily Rose at ibang pelikula. At itong storya na to ay hanggang ngayon hindi pa rin alam kung ano talaga ang nangyari kay Annalise Michelle. Ito ba ay sakit lang? O ito ba ay totoong pagsapi ng mga demonyo?